Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Parang di nila masyadong alam na parang di nila masyadong alam na dito sa channel ko, diba? O, inuhusgahan ko na, ginagatasan ko ba, kinuupal pa, diba? Sobra ka na, boss! Napakano naman ang ugali mo, boss, diba? Oo, ina mo, Kinagatasan mo na nga yung mga battle MC, sinasabihan mo ka ng mga hindi magaganda. Kahit yung mga panalo, pag dito sa channel mo, boss, pinapatalo mo, grabe ka. Yo! What's up, mga pare koy? Siyempre, gaya ng dati, gusto ko magpasalamat sa inyo sa walang sawang suporta ninyo sa pagmumukhaon to. Kahit talagang mukha na naman akong asong bagong ligo, di ba? Mukhang fresh na tuta, di ba? Yo! Siyempre, bago lahat, gusto ko magpasalamat sa mga sponsors. Ego Centric. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Yan, tangina, sa mga trip ng acid wash na shirt. Distinctive Clothing ang marereto ko sa inyo. Ang marerecommend ko sa inyo yung napakaangas nito. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Ego Centric, yan Kay Papa Joseph Aday, yan yung sa page nila, hanapin nyo yung Egocentric, yung suot ko sa battle ko kay Plasma, yung letter E na hoodie, sobrang solid nun, paborito ko yun. Yun, i-search nyo lang sa page, i-search nyo lang sa Facebook yung page nila, Egocentric, lalabas na agad yun. Crown Manila, ay Kuya Nico Manning, yung mga suot kong cap sa battle, yun, Crown Manila yun, at yung mga ibang suot ko rito sa review. Sa video, yon Crown Manila yon. Maraming salamat sa inyong tatlo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa akin. Yon, etong battle na to ay dating battle pa to. At ito ay dalawang mabangis na MC. Di na natin patatagalin to. Ito ay laban ni Six Threat versus Tats Maven. Let's get it on! Nanalo ko ito, Six Threat. Medyo mahina yung sound, siguro lakasan natin dito ng konti. Yan. Okay na siguro yan. Game. Mauna si Sak. Tig-2 minuto. Si Tats. Nalito ka na, boss. Pinauna si Sak. Wala naman si Sak. Nanalo ko ito, Six Threat. Piliin niyo mauna si Sak. Tig-2 minuto. Si Tats. Tig-2 minuto. Pakinggan natin unang pangalan. Gago ka, boss. Nalitan mo yung pangalan bigla ni Tats, Nanalo ko ito, Six Threat. Piliin niyo mauna si Sak. Tig-2 minuto. Si Tats. Tig-2 minuto. Pakinggan natin unang pangalan. Tats Maven. Game. Ito'y kataas-taasan. Papansin ka lang, pare. Ako'y walang pakialam sa'yo. At ako'y para na sa buhay lang ng presidente. Dahil almusal ko lang ang threat na to. Ika'y boring na kalaban. Kaya dapat kang matodas lahat ng tao tulog pag 6 pa na sa oras. Kaya talagang gobas sa akin Tangina, galing nun. Lahat ng tao tulog pag nasa 6 pa ang oras. Pero yung mga ibang addict, gising nun wala pang tulog, boss. Wala pang tulog, boss. 6 na, gising ka ba? Sabi ni Tats Maven, pag 6, tulog ka raw Hindi, gising ako, boy. Ako'y walang pakialam sa'yo. At ako'y para na sa buhay lang ng presidente. Dahil almusal ko lang ang threat na to. Ika'y boring na kalaban. Kaya dapat kang matodas lahat ng tao tulog pag 6 pa na sa oras. Kaya talagang gobas sa akin ika'y wasak threat. Sa mensaheng sigaw ang lahat. Ako yung bomb threat. Kaya lagay delikado pagkat ito'y kalkulado. 7-0 yung resulta kahit 5 lang yung hurado. Ang matematika ba'y malaki? Inang galing nun. 7-0 ang resulta kahit 5 lang yung hurado. Alam mo yun, sobrang lupit mo. Putang ina, 5 lang yung judge pero 7 yung bumoto sa'yo. Sigaw ang lahat. Ako yung bomb threat. Kaya lagay delikado pagkat ito'y kalkulado. 7-0 yung resulta kahit 5 lang yung hurado. Ang matematika ba'y malabo? Pesa ayusin na antipara. Para si 6x2 sa pang-12 na bara. Pare-para. Saan ang 6? Ano? 6x2? 5 lang yung hurado. Ang matematika ba'y malabo? Pesa
ayusin ang antipara para si 6x2 sa pang-12 na bara pare-para. Saan ang 6 sense ito ay walang kwenta kung pinalabas ko ay sense 8 kahit saan kumukonekta. Kaya sunog tong serepa nang naakit sa ilusyon na kaya kong talunin ng direkta dahil 6 dragon to na para bang ruin ni Reka. Itong threat ay di problema. Itong threat ay di problema sa sistema na legit parang antivirus lang. Pag nakakita ng threat, diretso delete di ko kaya bumait kaya pasensya na. Pag nakakita ng threat, diretsong delete. Yun yung mga yung mga apps na antivirus eh. Mabilis silang pag may na-detect silang virus. Na ano agad nilang ganda nun. Di problema, itong threat ay di problema sa sistema na legit parang antivirus lang. Pag nakakita ng threat, diretso delete di ko kaya bumait kaya pasensya na lang bay kasi threat ako yung death threat na ililibing ka ng buhay. Di mo kaya sumabay sa pagtubo ng aking abilidad para makapantay mukhang kailangan lumipad. Pero bago magawa, ubos hininga ka na agad pintig ng puso ni 6 flat di mo abot aking tangkad. Kasi nung gagawin mo para matalo ako, Galing nun ah. Kailangan lumipad. Para lang makapantay ay kailangan lumipad. Ano? 6 flat. May isa pang meaning eh. 6 flat. Ulitin natin. Dadami ng babae, yun ba na... Bago magawa, ubos hininga ka na agad pintig ng puso ni 6 flat di mo abot aking tangkad. Kasi nung gagawa... 6 flat. Yung flat line. Ulitin natin nga. Ako yung death threat na ililibing ka ng buhay. Di mo kaya sumabay sa pagtubo ng aking abilidad para makapantay mukhang kailangan lumipad. Pero bago magawa, ubos hininga ka na agad pintig ng puso ni 6 flat di mo abot aking tangkad. Kasi nung... Pintig ng puso ni 6 flat. Di mo abot aking tangkad. Pintig ng puso, yung magpa-flatline nga. Tapos yung height, 6 flat. Di mo abot aking tangkad. Galing! Paulan siya rito ng mga ng mga... yung mga 6 na reference at saka mga mga 6 na scheme. Galing. Ang gagawin mo para matalo ako, mandadamay ng babae, yun ba nasa plano mo? Napaka-innovative naman, dapat palakpakan nyo to, sobrang bago talaga, dapat pangalan niya 6 years ago. Baka mga... Dapat pangalan mo 6 years ago. Sa plano mo, napaka-innovative naman, dapat palakpakan nyo to, sobrang bago talaga, dapat pangalan niya 6 years ago. Baka mga bara mo, shota mo ganyan, shota mo ganon. Malamang tanga na lang humahanga sa iyon. Kaya tila 2012 end of the world na ang kanyang mga tugon dahil ang threat na to'y nilipasan na ng panahon. Pinalata nyo kanyang trip, lagi niyang binabanggit na yung chick daw ng kalaban, nakita niya yung pic. Teka repa, pipikaw lang din na nagpa-corner. Di ka rapper pare sa malaki na stalker. Kaya sa susunod na trivia malamang si mag-game over. 6 threat pangalan niya dahil 6 na beses na siyang na-issuehan ng restraining order. Dahil sa labis na pagkamanyaki sa tulad ng kasong aking isinabi, sa akin di ka makakalapit kaya ingat sa nakasanayan mo na habi. Dahil isang maling banggit kasintahan mo ang sahigahalik ang iyong labi. Dahil sino ka para manghusga, ikaw na may walang silbi, walang modo at bastot. Kaya di na ako makapagtimpi, sige subukan mo lang, di mo magustuhan ng ganti. Kasi kung si 6, God ako naman ang Pusha T, natatalunin ka sa beef. At talagang ikay taob, itong banta ay ginawa kong banta sa tuluyan na siya natuldok. Dahil wala kang laban sa aking pangil, na sa iyo ay lulubog dahil puro ka lang tahol. Ganyan talaga pag bitch ka sa loob. Grabe yung ni Tats Maven. Walang pahinga. Alam mo yun, puta sulit. Siksik yung oras. Ewan ko kung 2 minutes lang to pero kung 2 minutes to, ang dami niyang punchline na naiwan dito. Putang ina, ang daming lumanding na malalakas na suntok. Halos umulan ng 6. 6 na scheme, 6 na reference. Sobrang galing ni Tats Maven dito. Hindi na bumabattle si Tats. Ba't kaya? Nakakaano rin yun, So, magaling kasi si Tats eh. Yung mga ganong kagagaling na MC, tas biglang di na bumabattle, nakapanghinayang. Para sa akin, ang ganda na itong round 1 ni Tats. Pakinggan natin round 1 ni 6.
dating ni Six dito, hindi pa ganun ka ano eh, alam mo yun? Iba na kasi itsura ni Six ngayon eh. Game! Para sa gabing ito, marami-rami ang hinanda ko bilang pain. Kakatay ako ng big fish mula Jensan. Malaking isda king iyakain. Tara at pagsaluhan natin 3 taon. Mga tao, inabangan ng laban natin ang nakakatawa lang. Pinag-practice ka sa 5 laban para lang maging anda sa ika-6, Davao. Pinag-practice ka sa 5 laban para lang maging handa sa ika-6. Ang tagal mo nag-practice, no? 5 battle. Ganong, parang sinasabi niya ganong kalupit yung ika-6. Kailangan mo muna mag-practice ng 5 beses sa battle. Masyado kang naniwala sa You Can Do It ni Ice Cube. Mapatak na naman ang ulan, kaya naglaimi. Sumunod ka sa utos ng iyong amo kasi kala mo sulit. Nice, dude. Makikipagsabayan ka sa teritoryo ko? Ano na, Tats? Move! Parang chess match lang nung inalok ka ni Arik at doon ka na, Tats. Move! Alam nyo ba kung ano karaim ng Muslim na mahilig sa magarbo na kopya? Ikaw lang ang kilala kong Muslim na mahilig sa baboy na syota. Na-predict na yun. Na-predict ni Tats Maven yun. Muslim na idadamo yung shota niya. Pero tingnan natin kung anong gagawin ni Six. mahilig sa magarbo na kopya? Ikaw lang ang kilala kong Muslim na mahilig sa baboy na syota. Joke? Kasi joke lang. Kasi usapan namin ni pare, wala lang. Ito'y bate lamang. Ikaw lang damayan ng nanay, ng syota, tila nag-alinlangan. Pero ito'y no holds barred, pre. All out na dahil pawang mahirap magtiwala sa sinabi mo at uso pa naman ang baliktaran. Tanginang galing nun. Nagawan niya ng paraan. Mahirap magtiwala sa sinabi mo't uso pa naman baliktaran. Galing, no? Si Mot. Tsaka mo at uso pa naman ang baliktaran. Galing nun. Nagawan niya ng paraan yung na-predict ni ano. At may usapan na rin naman pala sila. Kaya ang galing din ng atake niya. Na joke lang. Pero ito'y no holds barred, pre. All out na dahil pawang mahirap magtiwala sa sinabi mo at uso pa naman ang baliktaran. Pag ako nag-name flip, basic, subukan natin sa pangalan mo, tingnan natin kung di ka mapapag-gay shit. Kasi sa likod ng pangalan nakatago ang lihim ng Tats. Isa ka palang bakla na napilitan sa napiling landas kasi pangalan mo na mismo nagsasabi na mahilig ka sa titi at ass. Titi at ass. Naging as yun, no? Sa Tats. Mahilig ka sa titi at ass. Pangalan mo na pa na mismo nagsasabi na mahilig ka sa titi at ass kasi ako ang tirador ng timog. Huwag magkamaling maliitin. May basbas ng presidente, lisensyado akong tumira palihim. Sa bawat linyang malagim, kung humiwa madiin, ay tila patikim na mga bitag palihim, pre. Huwag ka magalit. Pag sinabi ko yung style mo, napaka-lame, sir, ang pangit. 1 minutong set-upan tapos haymaker, subalit. Burado ang Tats sa tirador pagkat laser ang gamit. Kasi itong si Tats, pagkat laser ang gamit. Tato, no? Pag binubura yung tato, puta sakit nun. Pag sinabi ko yung style mo, napaka-lame, sir, ang pangit. 1 minutong set-upan tapos haymaker, subalit. Burado ang Tats sa tirador pagkat laser ang gamit.
Kasi itong si pare ko mag-set up, ang haba, kala mo talaga, leader ng hype beast. Isang storya, daming kwento, daig pa filler ng One Piece, panay pilit ng plot twist. Ang tagal matapos ng touch, kaya naman pala, beginner yung artist. Pagkat bumabattle daw siya para sa Jensan, kumbaga Fortuna, sakto sa standing mo pagkatapos, Fortuna. Magkaibang ano sila rito, magkaibang atake. Si Six dito, naka 4-bar setup siya. Malalakas yung punchline niya. Pero parang bilang lang, konti lang siguro. Yung isang punchline niya pa hindi kay Tats tumama, kay Mot pa tumama. Mahirap magtiwala sa sinabi mo at uso pa naman baliktaran. Lakas nun, pero hindi siya direkta kay Tats Maven. Yung laser ang gamit, yung buburhin yung Tats na laser ang gamit. Gusto ko yun. Pero yung round 1 kasi ni Tats Maven dito, siksik ang daming punchline na lumanding. Parang kada 2 lines kasi may punch si Tats Maven sa round 1. Para sa akin itong round 1 Tats Maven. Bigay ko kay Tats Maven to. Pakinggan natin round 2. Game. Di ba di ka nakapasa sa proseso ng ating leader? At last time I remember, hindi naman ikaw yung top 2 at winner. Kaya bakit to nandito? Pare, napaka-cheater, nakipagkamayan sa G-spot, finger. Anong pakiramdam nakapasok dahil may backer? Happy? Like ito yung bagay na kaya mong ipagsigawan ng proudly? Di naman sa hinuhusgahan kita, pero sa madaling sabi, nagpakaputa ka para makapasok, parang kulihiyalang may sugar daddy. Para sa... Nagpakaputa ka para makapasok, parang kulihiyala, may sugar daddy. Ang ganda nun. Parang naririnig ko kasi dati, ewan kung totoo yun yung mga ibang estudyante daw sa kolehiyala. Parang ganun daw yung diskarte para makapag-aral sa mataas na university. Ewan kung totoo yun. Pero ang ganda, naririnig ko kasi dati yun pero ang galing nun. Ng proudly, di naman sa hinuhusgahan kita, pero sa madaling sabi, nagpakaputa ka para makapasok, parang kulihiyalang may sugar daddy. Para sa ring, kahit saan ka lumalapit, lakas ng backup mo 6 na parang Lebron na nasa Miami, ngunit wala kang respeto, maaani, mananatili kang samok. Kung na-check nyo lang aking point, walang threat na makakapasok. Kaya wag kayong pauutos sa kanyang aura, napakakupal niyan sobra, kasi bago flip top sila ni G-spot, tropa na nasa flip top na, panay turo na sa G-spot, moka, tinulungan ka na ng tao. Panay turo na sa G-spot, moka. Latang Dahil may napanood kasi akong video nung dati na, yan talaga naman, bastos ka talaga. Dahil may napanood ako nung dati na parang si Mocha Yuson, may tinuturo siyang sa adult, sa mga adult content yun. May tinuturo siya kung paano mo kikinitiin ang G-spot, yung sinasabi nila. Galing nun, panay turo sa G-spot, parang si Mocha. Utos sa kanyang aura, napakakupal niyan sobra, kasi bago flip top sila ni G-spot. Pag sa pang matatalinong mga lines, katulad ng mga lines ni GL, ang bobo ko pero pagdating sa mga ama niya, di ba boss? Alam mo boss pinapaliwanag mo pa. Natili kang samok, kung na-check nyo lang aking point, walang threat na makakapasok. Kaya wag kayong pauutos sa kanyang aura, napakakupal niyan sobra, kasi kung na-check nyo lang aking point, walang threat na makakapasok. Checkpoint, Pag na-checkpoint, walang threat na makakapasok. Ang respeto, maaani, mananatili kang samok. Kung na-check nyo lang aking point, walang threat na makakapasok. Kaya wag kayong pauutos sa kanyang aura, napakakupal niyan sobra, kasi bago flip top sila ni G-spot, tropa na nasa flip top na, panay turo na sa G-spot, moka. Tinulungan ka na ng tao, tapos bigla kang gaganon. Pwes sapat na siguro tong aking kama-opera, ikaw ay lumingon. Grabe, pagkapilingon, kahit ano man ang iyong gawin, kahit lumayo ka man sa G-spot, abay pusi ka pa rin. Tumingin ka
ka sa salamin, ano nakita mong larawan? Isang imahe na mahinang klase na kalaban dahil natalo ka sa tryouts, bumaba agad na hagdanan. Itong threat di nakaabot sa mataas na stage na parang cancer na agarang naagapan. Kaya ikaw ay tinatawanan ng kasaysayang hindi na mababago at di mo to matatago na tinalo ka ni Nuki Blaze at dun pa lang ako na ay panalo. Tama ang dinig ng mga tao, yun ay sigurado, pero kahit papaano, bagay na bagay yung nuke at threat na parang diktador na Koreano. Kaya tangina mo gago, alam mo ang mas pambihira. Ikaw yung tinatawag nilang threat sa liga, pero si Nuki Blaze yung mas tinuturing nilang threat sa liga. Kaya nagkakamali ka kung nandito ka dahil sa iyong kahusayan. Nandito ka dahil ikaw daw si Marlon, pero Wayans dahil sa kalamang katatawanan at lingid sa iyong alam, parte ka lang ng business plan dahil ikaw lang yung naisip niyang paraan para makapanood sila ng Lunes sa halagang 200. Ang inan sakit ng mga pinupunto ni ano rito. Kung paano niya maliitin si Sixth Threat sa kakayahan niya, putan sakit. Yung mga napili niyang anggulong, galing din. Hindi ko kilala yung Nuki Blaze, pero parang ano siya sa Mindanao siguro. Lingid sa iyong alam, parte ka lang ng business plan dahil ikaw lang yung naisip niyang paraan para makapanood sila ng Lunes sa halagang 200. Luni na naman! Huwag ka mag-astang sino! Pes lumapit ka dito, ililibing kita 6 feet under, doon di ka na magiging anino. Durugto ng pinong-pino, sapagkat di na ako makatiis. Ninanakawan mo lang si Luni, parang problemang artifice. Kaya ikaw ay umalis kung yan lang ambag mo sa liga. Kaso nakailang battles na, so konsintihin na lang natin, diba? Pero sige, meron naman akong lohika na iyong ikakasira. Lagi nyo lang tandaan, malaki ang pinagkaibahan ng Regine Velasquez sa Anton Diva. At kung babanatan mo na di ako original, tandaan mo lang ang metaporang ito. Ako yung gago nagnakaw ng test paper at pinag-aralan ko, ikaw yung bobo nangungopia lang sa mga katabi mo. Galing, no? May pansalag na agad siya dun sa sasabihin kung sasabihin ni Sixth Threat na replika si Tats Maven. Pakiramdam ko mas solid tong round 2 ni Tats Maven dito. Mas, ang tawag dito? Mas masakit yung mga anggulong napili niya at yung mga punchline ng anggulo na yun, ang gaganda para sa akin. Mas malakas tong round 2 ni Tats Maven. Pero pakinggan natin round 2 ni Six. Puta, galing! Lupit! Pinaglalaban mo. Kala ko ba kakaiba to? Halos lahat ng punchline gamit na anggulo na ng lahat na nakalabang ko. Kasi malamang, mga anggulo ng puta, recycled na kay Cool Kid, di niya na-spit kay Poison, mga bara mo nung una, wala ka na bang maisip, tol? Pinamukha mo lang banuka, pues malinis ang Davao Tats, walang interesado sa basura. Siya daw ang Provinciano the King na nilaban sa Provinciano na Coco. Ganito siya magsalita kasi kala niya oso. Tangina mo, dude, kainis. Paano ka naging Tats Maven? Bulol ka sa S. Tats Maven at sa mic. Speaking of Poison 13, oops, walang imek. Pag tinanong mo kung paano siya natalo, ay sus talagang tipid. Dinaig pa nagwawalis na maintenance. Panay excuse, bukang bibig. At dapat talo ka rin kay Marshall. Baka sa accent ka lang lumamang. At dapat talo ka rin kay Invictus kung siya'y naintindihan ng ibig sabihin ko lang yan kahit saan mo man tignan at sa week ka lumamang, puta pricing ka nga pala, kaya yung panalo automatic na malamang. Kasi pricing na si Utol. Grabe na dating. Arik ang galing. Ikaw na pala may hawak kay Baba, yun ang kapit patalim. Pag
Sinukat niya o baba nito, sigurado ilang milya. Yung mukha niya parang Spratly, kasi sinakop na ng China. Ito pala yun. Ito pala yung gustong-gusto kong linya dito. Sinabi ni ano. Kasi na dito unang lumabas yung mga jokes ni Sixth Threat na sobrang creative. Yung jokes na pang matalino, kumbaga. Yung pagkaagawa, sobrang talino ng pagkaagawa. Sinukat niya o baba nito, Ikaw na pala may hawak kay Baba, yun ang kapit patalim. sigurado ilang milya. Yung mukha niya parang Spratly, kasi sinakop na ng China. Patapik din si si Tats eh. Panay puna sa style ko nitong loko. Natin tayong chicharon ah. Walang yaka. Pero pag napapanood mo yung mga na-upload ko na laban, talagang todo tumawa. Di ako katulad mo. Ginagawa mong bobo yung masa. Pilit na wordplay, sabay double entendre para makuha yung genre. Diyos ko, ang drama. Di mo napapansin? Yung bara mo nagiging joke. Yung jokes ko, bara. Yan yung sinasabi ko, yung bayag dapat sa baba, wag lang puro sa baba, bro. Sarap gamitin ang logo ng uprising upang batukan tong bata mo. Naturingan kang uprising pero sa atong duwa ako ang mas kamao. Sa kasanapiling, MC. Sa aking killing, frenzy. 35 sa bumbunan, yun ang tirang KD. Bawat titik, deadly. Magkakaubusan ngayon ng barat, siguradong si TMMT. Style clash tong nangyari rito sa round 2 eh. Sobrang effective kasi ng mga ni Sixth Threat dito, yung mga jokes ni Sixth Threat dito. Hindi lang basta jokes, pang matalinong jokes. Tsaka yung mga ginamit niyang jokes hindi pa gamit. Siguro ibigay kong tabla tong round 2. Para sa akin, malakas kasi si Tats Maven eh. Yung pagiging technical ni Tats Maven, sobrang lakas eh. Kahit sobrang lakas din ng jokes ni Sixth Threat dito sa round 2, hindi sapat yung para mabura o malamangan. Bigay ko ng tabla tong round 2, pakinggan natin yung round 3. Yo, check! Nasa kamay ko na ang panalo at di ko na to mabitawan dahil pagdating sa ring nasa daliri lang kita 6 na para bang ako si Jordan. Para di mo ako maungusan kahit gaano ka kadesidido dahil score ni 6-0. Panahon na para ikay magretiro para hindi na ito biro. Galing no? 6-0, panahon na para magretiro. Pag 60 years old ka na. Para bang ako si Jordan. Para di mo ako maungusan kahit gaano ka kadesidido dahil score ni 6-0. Panahon na para ikay magretiro para hindi na ito biro. Kahit isama mo pa kayong grupo para di nyo ako matalo dahil tatamaan lang tong 3 digits sa akin na parang sa swertres ay nanalo. Para di nyo ako para ikaw ay magtago dahil hindi nyo ako makakaya. Si Threat nakakita ng threat para nasilayan ang sariling gaya-gaya. Pero di ako papayag na hanggang doon lang ako nakagapos dahil hindi lang ako basta threat, ako yung trauma pagkatapos. Ikaw yung kawawang kalaban na aking ibabalibag. Ito yung tanging panahon na hindi naging lucky ang 6 pag binaliktad. Kaya huwag ka nang pumalag, nandito na tayo sa dulo. Sundin mo na lang ang gusto kong gawin. Sige, talon ka una ulo at di ako gumagawa ng meme.
At sa ilalim may patalim, ito'y mas malaking problema dahil sa iyong pagbagsak katawan ni Threat kalat na para bang epidemya. Pero teka, sobrang brutal na ba ng sinasabi ko? Kahit sa usapang suntukan na ba walang kaya to dahil nagmistulang magkamag-anak ang itsura mo sa aking kamao dahil sa sobrang lakas ng sapak may lumukso na dugo. Kaya takbo sapagkat di na ako makapagpigil. Kaya takbo sapagkat di na ako makapagpigil. Ang ika-6 ng utos na Hudyot Katoliko'y susuwayin ko. Kaya takbo sapagkat di na ako makapagpigil. Ang ika-6 na utos ng Hudyot Katoliko ay sabay kong susuwayin dahil sa aking pagkaliwa talagang ikay kitel. Balik sa temang malagim para gambalain ang iyong sistema. Ito yung tamang panahon para burahin ka sa eksena. Ito yung tamang panahon para burahin ka sa eksena. Kasi pag ako bumuo ng ideya tila trahedya sa Nueva Ecija dahil si 6 patay para nagmasaker ng pamilya. Alayo natin milya-milya, kitang-kita to sa mapa at ang katumbas na ng threat na to ay isusumbong kita sa aking mama. Kaya mama, matay ka lang dito sa aking paglapa dahil si Threat wala na sa buhay, parang mundong mapayapa. Woo! Makalat tong round 3 ni Tats. Di katulad ng 1 and 2 niya. Tong round 3 niya makalat. Tsaka hindi ganun kalalakas yung punchline. Pakinggan natin round 3 ni 6. Tapos na. Nakanamput. Astig. Talagang all right ka, iho. Pero yung sulat kanino, pag nag-choke yung maestro mamaya, alam na, kaka-ghostwrite na dito. Siya ay Jensen represent na naging uprising, OSD, Troop 1, Pangkat Magat, Outbox, Digmaan, Writer's Block. Puta, ang daming nautumo. Tikman ang meaty chicken sarap ng CDO Chicken Franks. Sulit Yung grupo sa chicken mo, may grupo goodness, na. kaya bili na. Malamang Sobrang dami, no? Yung grupo mo, may grupo na. represent na naging uprising, OSD, Troop 1, Pangkat Magat, Outbox, Digmaan, Writer's Block. Puta, ang daming nautumo. Malamang karamihan dyan kahukbo mo. Napakla sa banta ng ika-6 kaya nangailangan ng 7 grupo. Speaking of Digma, Jensen, meron silang liga sa Jensen na kung tawagin ay Digmaan Rap Battle League na tinuring niyang family. Pero nung nag-uprising, di niya na pinapansin. Biglang nag-switch ng mastery. Kasi lumaki daw yung ulo, sabi nung kagrupo. Nito ni Paring T, biglang lumabo ang tats, animo yung inklo quality. Tapos ngayon, reping Digmaan ka pa rin? Eh yung samahan nyo, lumipas na. Paano ka naging general, Mr. Santos, kung sa Digmaan umiiwas ka? Balik tayo sa baba mo. Kapag sa harap, korteng sili. Kung si Tipsy Day hugis cheese ball, sa kanya hugis piwi. Sinabihan mo pa si Marshall na puro copy ka ng linya, eh isa ka din namang copy-paste master na palaging mga baon, eh nagaling ibang liga. Pero yung sa kanya iba, hirap na nga magets, ang pangit pa nung rima. Doon pa kasi yung ghostwriter mo, pre-Punjabi mula India. Daming naloko sa mokong na to. Kala mo talaga, todo sulat si Gago. Yung pala, Ctrl-C, sabay Ctrl-V, kaya pati W, kontrolado. Anong galing nun? Na to. Kala mo talaga, todo sulat si Gago. Yung pala, Ctrl-C, sabay Ctrl-V, kaya pati W, kontrolado. Dito yun, sa keyboard. Siya ang supalpal na Lebron kay Iguodala. Yun ang binanggit niya na laging nire-replay. Yung bara bumenta, so kailangan mo ng replay para lang magets ka. Ganyan talaga kapag tuna, saka mo lang makuha pag nasa net na. Kaya pala di ka pinapasali ni Arik ng isang Putang ina, 1-2 yung punchline ni ano rito. 6 threat. sa buhay. Gamit ang perf na yan. Nakaka-hurt naman. Di ka kasi daw pang champion eh. Pang surf ka lang. Kaya taog
sugatan, di na kailangan magtaka. Di ka masasalba ng grupo mo kahit magtawag ka pa mula sa kanan hanggang kaliwang panga, sabay uppercut aba. Sinong di makakapagsabi na mapa-live o i-replay, either way, pare binadibag kita. Tatlong rounds di ako ng damay, na personal, ng buwisit at ng gago. Tumupad ako sa usapan kahit sabihing barumbado. Binanggit ko na nung nakaraan, saksi ang mga tao. Maling marumi ang DDS, ikay malinis sinarbaho. Pinakamalakas na round to ni Sixth Threat. Pakiramdam ko kahit yung round 1 at round 2 ni Tats Maven dito kayang burahin nung round 3 ni Six. Nag 1-1 to siya rito. Yung ganyan talaga pag tuna makukuha mo lang pag nasa net na. Tsaka pang surf ka lang, di ka kasi pang champion pang surf ka lang. Sobrang lakas na itong round 3. Ito yung pakiramdam ko, ito yung tumapos ng laban. Kung ano yung pinakamahinang round ni Tats, ito yung pinakamalakas na round ni Six. Para sa akin, yung round 3 ni Sixth Threat kayang bumura ng dalawang round ni Tats Maven. Kahit ibasin natin sa overall performance, sobrang linis ng performance ni Sixth Threat dito, kaya Sixth Threat to para sa akin. Pero ang galing nung 1 and 2 ni Tats, pero yun nga. Sobrang lakas ng round 3 ni Six. Tingnan natin kung anong ng judges. Paus ganay for Tats Maven versus Sixth Threat. Kung nagustuhan niyo yung laban na yun, mag-guys, beses. Shoutout sa kanilang pareho. Tayo na solid yun. Pero ang boto ng hurado, 5-0, magigay para ay Sixth Threat. 5-0. Nahinga natin. Dito ko nasa Dubai kay Donga, Jokams. At kay Tats, shoutout kay Tats. Ay, hoy! Ito yung pinaka-main laban ng classic. Binoto ko si Sixth Threat all 3 rounds. Mas lamang para sa akin si Sixth Threat obviously. Consistency, tsaka mas maraming tumatak na linya. So makikita naman sa video. Sixth Threat, tangan ng battle lang, sobrang sakit sa ulo. Celatec Dermoscience is smarter for Filipinas. We are dermatested on Filipina skin. Yung round 1 nila, sobrang kasi parang pantay na pantay sila. Kaso pagdating ng round 2 and round 3, unti-unting lumalaman si Sixth Threat. Bakit? Dahil sa rap battle elements na ginagamit na jokes, wordplay, metaphors, talagang nagsisiksika na sa mga rounds na. Pero puta, iba pa rin yung sulat ni Tats. Kung iba kalaban nun, malamang matatalo pa yung sino man yung ibang mga kalaban. Pero dahil yun na nga, kailangan may manalo pa naman. Sixth Threat. Pistolero, binoto ko si Sixth Threat. Round 1 tsaka round 2, para sa akin, yung round na lamang is gave la lang. So parang nag-take chance ako sa round 3 na kung sakaling may bibigay na pasabog si Tats Maven, may case na talagang mas maangatan niya yung performance ni Sixth Threat. Pero diba? Pares kami ni Pistol 1 and 2 talaga. Lakas ni Tats Maven. Kung na-perfect niya yung round 3 niya o mas malakas yung round 3 niya, sa kanya to. so parang nag-take chance ako sa round 3 na kung sakaling may bibigay na pasabog si Tats Maven, may case na talagang mas maangatan niya yung performance ni Sixth Threat. Pero lalong bumaba yung ni Tats Maven sa round 3. So kaya yun, 1-2 through Sixth Threat. Yun. Pero taka na, pares magaling. Shoutout kay Tats Maven. Sana bumalik si Tats Maven, bumatil ulit, no? Yun, hanggang dito lang mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out!